Di ba nakita mo naman na binubungkol yung bahay ko. Oo, lahat. naabutan ko talaga sinisira yung bahay niya. Nakita ko pagdating ko. Morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Ednat Mundor. Kalinga partners mga kaibigan sa Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Sa bawat sulok ng Northern Samar, may kamay na handang umalalay. Joey the Great at kanyang kasama. Kasama sila at Nakanoyanski TV, Nelson TV, officially Mix TV. Ayan mga kanay-nice, andito na tayo sa ibang bahay. Mga kanay-nice, andito pa din ako sa Pambuhan. Pagkatapos doon kay Nanay Marilyn, may binisita din tayo dito. Isang nanay din. Pero sa totoo lang mga kanay-nice, familiar na to sa inyo. Itong bibisitahin natin ngayon, natadtad din po ng problema. At halos maghandosay na sa lupa. Sa kaiiyak. Ay sigurado kung kilala nyo to. Kasi palagi ko tong nababanggit. Idol ko to sa totoo lang. Kasi sobrang tibay na nanay na to. Sa mga hinaharap niyang problema sa buhay, napakatibay niya rin. Mula nang makilala ko to, nakita ko talaga kung gaano siya katatag na babae. So ngayon siya yung bibisitahin natin. Siya po mga kanay-nice ay kikilala nyo. Kaya samahan nyo po ako. Okay, happy Sunday mga kanay-nice. Di ba nakita mo naman na binubungkol yung bahay ko. Oo, lahat. naabutan ko talaga sinisira yung bahay niya. Nakita ko pagdating ko. Ito na tayo mga kanay-nice sa bahay niya. Pero mga kanay-nice, sa totoo lang, tingnan muna natin yung bahay niya ha. Kasi parang dinaanan ng ipo-ipo yung bahay niya. Ayan o mga kanay-nice. Parang dinaanan ng ipo-ipo o. Natanggal lahat yung yung wool. Tapos may nasunog pa o. Mga hanger sunog. Anyari talaga dito kay nanay. Ayan yung nangyari sa bahay niya. Kaya kumustahin natin kung ano nga ba talaga nangyari. Ay, ayun siya. Nakasakay pala sa duyan. Ay! Ba't dito ako dadaan? Doon na ako dadaan. Baka mapako ako dyan. Parang dinaanan ng ipo-ipo yung bahay ni nanay. Ni nanay. Merry Chris. Yung palagi kong nababanggit sa live o sa mga videos ko na nanay ng buong barangay. Siya ang bisitahin natin ngayon. Hello, morning, musta? Okay pa din siya. Kahit dinaanan na siya ng ipo-ipo, okay pa din daw siya. Ay, naku, Nanay Mary Chris. Ayan, mga kanay-nice yung bahay niya. Hindi ko masabi sa inyo kung ano ang nangyari dahil wala ako sa posisyon para sabihin yan. Kaya si nanay mismo yung kakausapin natin. Kaya binisita natin siya ngayon. Kasi wala na talaga, Sa duyan lang siya pwede matulog. Okay, Nanay Mary Chris, pwede ka bang makausap? Okay ka na ba? Palagi daw siyang okay. Kahit hindi, okay pa din. Kahit dinaanan ng ipo-ipo. Okay, unang tanong ni Mary Chris, nangyari sa'yo? Yun. Malungkot siyempre kasi pati pera dala. Ang ipunan ko. Saan cellphone mo? Andun sa kanya din. Bakit parang dinaanan ng ipo-ipo yung bahay mo? Giniba niya yung kahapon. Lahat. Ato yun no. Nung initak niya naman ako matama sa ulo. Pwede mo bang ma-share sa amin ang totoong nangyari sa buhay mo kahapon? Maghapon talaga. Wala ko sa isip kahapon. Maghapon. Yun nga sa ginawa niya sa akin na ganyan. Maski anong hirap na inaano ko sa kanya, wala lang din. So, anong plano mo ngayon?
Gusto ko kung may lilipatan lang ako na bahay. Maski maliit lang. Maski kubo lang. Anong kubo? Anong plano? Anong plano mo? Anong kubo? Maski maliit lang na kubo na bahay ko. Kaya ayoko na dito. Ayaw na rin talaga dito. So wala ka ng planong ayusin to. Ayoko na. Oo. Wala ka ng planong ibalik itong mga wall dito sa bahay mo. Ayoko na. Ganun, pinauwi din siya dito. Mas maganda yung may bahay akong sarili ko. Hindi pa ako mabubugbog. Mga kanay-nays, ang tinutukoy ni Nanay Mary Chris, okay lang ni Mary Chris? Ang tinutukoy ni Nanay Mary Chris ay ang asawa niya po. Yung asawa niya po yung may kagagawan ng pagsira ng bahay nila. Kaya, so ang plano mo ngayon is magtayo ka ng maliit na kubo para lang sa'yo. Kasi hanggang andito ako, lagi yan pupunta pa dito. Ibig mong sabihin, kung aayusin mo tong bahay nyo, baka may posibilidad na babalik din siya dito. So, ang plano mo is, huwag na tumira dito at Hindi na ako titira dito. Ano na lang ako ng kubo, maski maliit. sino ano ng kubo? Nagkape, Sinong gagawa? yung kapatid ko. So, pag magtayo ka ng kubo, ano naman yung mga kakailanganin mo? May pang ano ka ba ng materials? Yung mga kailangan ko, haligi, ganun. Ako, syempre, wala pa akong pera. Haligi, lahat yan, ano? Ang bubong. Sa buong kubo na, puro pawid lang at saka light materials, magkano gagastusin mo dun? Kasi yung dati kami nagpapakyaw, Ewan, kasi mahal na ngayon, dati pa 7,000 na. Pawid lang yun, tapos mga Pero sa tingin mo, ano talaga yung pinakakailangan mo muna para sa pagtayo ng kubo? haligi po. Haligi talaga dapat muna, tas pawid. At least yung maliliit kasi na kailangan yung mga, yung tawag, uway. At least mga maliliit lang na yan. Ang pinaka kailangan mo talaga is pawid at saka haligi. So sa tingin mo, pag kubo lang, mga ilang perasong pawid yung kakailanganin mo? Ang 300 na pawid, okay na po yun, pati na bubong. Bubong at saka buong kubo na yan, 300 na pawid, okay na yan. Tapos yung sa haligi mo, 6. Opo. Maski ang sahig, na lang. Parang may papag lang ba? Ganun style. Oo, papag lang. Oo, yung higaan mo. Oo. O, dapat wag ka nang gumawa ng papag na pangdalawahan ha. Baka, baka pag pangdalawahan, pag nasilip, ay, para din sa aming dalawa to. 'Di ba? Oo, so dapat yung papag pang sayo na lang. Maski papag lang, tapos malit lang ang bahay. Kasi kubo lang. Ayaw ko na. Pagkakasabi mo sa akin, binugbog ka? Lagi naman ako binubugbog niyan. Pero hindi lang ako nagre-react. Kasi sabi ko, pag magpabarangay ako, ganun din. Magbabalikan ulit, nakakahiya. Ngayon talaga, naano ko na plano na. Ayaw ko na talaga. Kasi lahat to, puro akong to gastos eh. Nagpa-Manila ako noon. Tapos siyang ganyan. So sa tingin mo ngayon, wala nang balikan na mangyayari? Wala na akong balikan. Wala nang part 2. Bakit dumating ka pa sa punto? Bakit tumagal pa yung pagsasama nyo na binubugbog ka pala? Bakit ngayon mo lang naisip na hanggang dito na lang? Kasi hindi ko na kaya na yung ginagawa na talaga. Lahat dito alam yan. Yan. Sila. Yung mga kapitbahay, alam yung... Opo. Yung sitwasyon ko. Bawal ako makipag-usap sa iba. Bawal ako yung mga happenings ba na ayaw niya. Hindi pwede. Siluso ba si mister? Trabaho lang talaga ang gusto niya. Yung silos ba ang dahilan ng lahat ng mga pinag-aawayan? Hindi naman. No? Hindi naman. Yun lang, gusto lang niya. Kaya ayaw ko na dito tumira. Ilang taon kayo nagsama ni tatay? 13. 13 years. Sa 13 years na yan, mabibilang mo pa ba yung pangbubugbog sa'yo? Ito nga, may mga ano pa nga ako.
Madalas ba mangyari yung pagbububog sa 13 years na pagsasama? Oo, madalas yun. Ba't umabot ka pa ng 13 years na magkasama kayo kung sinasaktan ka pala? Kasi sabi ko baka pwede pa siyang magbago, ganun. Diba? Hindi na talaga magbago. Pero sigurado ka sa ngayon, wala na talagang balikan? Wala nang balikan na, ayaw ko na po talaga. Baka mamaya may tumulong sa'yo, magbigay ng haligi, ng pawid. Tapos, Hindi na po. pagpunta ko dito, pagtingin ko, magkatabi na ulit kayo sa papag. Gagawa nga akong papag pang isahan lang. Kaya nga yun yung sabi ko. Kailangan yung papag na gagawin mo sa kubo mo, pang isahan lang, para sumilip man siya, makita niya na para sa'yo lang talaga yan. Hindi na siya kasali. Ano? Tapos hindi na dito, doon ako doon. O doon na, ayaw na ni nanay dito, ni Nanay Mary Chris. Parang, bakit nanay? Puno ba ng masasakit na alaala itong bahay na to? Halos ulo. Ano po? Lahat, puno ng masamang alaala. Puro dugo. Talaga? Mhm. Yun ba ang dahilan kung bakit ayaw mo na dito? Doon ka na lang magtatayo ng kubo? Mhm. Ay, buhay nga naman. Nanay Mary Chris, may tanong lang ako. Ano yung maiiwan mong advice sa mga nanay, sa mga asawang katulad mo na nabubugbog? Ayun, blanco pa ako. Huwag na magtiyaga kung binubugbog lang din naman kayo ng asawa niyo. Ako nga, nag-kiss ng 13 years. Lahat. Kaya para sa mga katulad kong binubugbog din ako, mag-isip-isip na lang. Basta, Ako din sa totoo lang mga kanaynays, di ba may segment na Let's Talk About Love ako sa YT. Minsan ko nang sinabi yan, minsan sa buhay ng mga nanay, sa buhay ng mga asawang babae, kailangan talaga natin magtira ng pagmamahal sa sarili natin. Tama ba na Mary Chris? Huwag po nating itudo 100% ang pagmamahal para sa ating partner or asawa. Pero, kung deserve naman ng ating mga partner o asawa yung 100% na love, walang problema. Kahit 120% pa yan, pwede kong gawin. Pwede namin gawin mga kababaihan, di ba? Kung talagang karapat dapat. Pero pag hindi, wag na pong magtiis. Lalo na kung may sakitan na nangyayari. Kasi sa totoo lang, pinaka number 1 na hindi pwede talaga yung saktan mo yung asawa mo or partner mo. Maghiwalay na lang kayo kung wala na talagang pag-asa, pero huwag sasaktan. Yun lang. Okay, so nanay, may dala akong bigas para sa'yo. Galing kay Sis Beth Jones. Wait lang. Pim, yung bigas, please. uy, mayero kang doon. Aming bigas na Mary Chris, dala ni Pimpim. Ayan. Galing po kay Sis Beth Jones. Ano masabi mo kay Sis Beth? Salamat, Sis Beth. Salamat po. Sana, bilan mo rin akong haligi. Humirit si Nanay Mary Chris kay Sis Beth Jones. Makalis na ako dito sa bahay na to. Kasi puro dugo lang dito yung bahay na to. Oo, ayaw na daw niyang ayusin tong bahay na sinira ng asawa niya dahil puro lang daw naman masasakit na ang aala-ala yung nandito sa bahay na to. Kaya gusto niya na lang magtira ng, magtayo ng maliit na kubo para sa kanya lang. Okay. So bigyan kita ng ilang minuto para manawagan sa problema mo. Sana may tumulong po sa akin para makabili ng material para sa pakubo. Ngayon, Yung pangunahing pangailangan sa kubo is? haligi, pako, pawid. Maski yun lang. Yan. O, Tapos, yung maski ano lang, papag lang. Pang isahan, hindi na pandalawahan. Si Nanay Mary Chris po ay para sa bago sa channel ko ay mag-isa na lang din po siya ngayon sa buhay. Kasi may anak po siya isa pero hindi na kayo nakikita ng anak mo ano? Wala na sila pareho alam, wala silang kontak. Yung pa yung isang problema ni Nanay. Na minsan minimension ko sa live ko kaya lang wala din naman kasi kaming idea kung ano ang Facebook, kung ano ang so nahihirapan din kami. Pero itry din natin ulit. Okay, ayan Sis Beth, thank you sa bigas. At ito naman yung pang-ulam.
Galing kay Miss Irene DB. Pasensya na, oo. Oo, Miss Irene, binigyan natin ng 100 si nanay para may partner naman siya pang ulam doon sa bigas niya. Pasensya na Mary Chris, 100 lang yung barya ko na nandito. Dapat 200 dyan. Next bukas na lang, babalik naman ako bukas. So ayan. Papakubo na ako. Sana magkakubo na ako. Kaya dito na ako natulog. So dito ka lang natutulog. Sa duyan lang siya natutulog mga kanainays kasi sira naman talaga. Wala. Dito lang daw siya natutulog. Hindi, pinapapaka ng lamok. Nagkubkub sa ako. Masulong dala sa sako. Pumapasok daw siya sa sako para hindi kagatin ng lamok. Okay, ayan mga kanainays. Gusto ko mag-thank you sa mga sponsors na palaging andyan para sa ating paglingap. Of course, Manay Terry Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Bit Jones, Sis Marcelina Fedorowicz, Sangka Ima Vlogs, Miss Irene DB, Kalingap Vlog Race, Sis Claire Azar Malinikaan, Ma'am Beverly Prince. So, thank you po. Pasupport team po sa ating founder, ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Atida Vlogs and Kalingap Rab para po sa patuloy na paglingap. And siyempre palambing din po, The Great Timoray nung please support po, headed by our Amba Joey the Great. Ang inyong lingkod po, Kanainay sa Edna Condor, Yansky TV, Nelson TV Official, Limix TV, Rina TV Official, Annabelle Pata Vlogs and Jahing King. Thank you so much po.